Isang sobrang nakakatakot na pangyayari ang nangyari sa dayo namin. Sobrang pangit ng landing ni Stanley at dito nga ay nangingisay siya. Kaya nagpanik kami at agad na tumawag ng medic. It's a turnover. 35 seconds. Medic! I see you on the medical team. Hindi siya nakatayo, hindi siya nakagalaw. At maya-maya lang ay inilagay na siya sa stretcher. At talagang hindi maipinta ang mukha niya sa nararamdaman niya. At sa mga oras na to ay takot na takot kaming lahat. Isang hapon guys, sobrang nakakatuwa itong nakita ko. Paglabas ko ng bintana, ay pagsilip pala, mahirap pala lumabas sa bintana. Malalaglag tayo niyan. Pero andito si Sean, si Stanley, si Mark, tsaka si Miko. At akala ko kung saan pupunta. Pero ngayon pala ay magba-Bible reading sila. At dito nga ay meron silang daladalang Bible. Imbis na magbabad sa cellphone, talagang nag-grow ang bawat isa. Bible reading. Yun no. So guys, sa mga hindi pa po nakakahabol sa ating Toy Story Collection, pwede po kayo humabol guys. I-click nyo lang po yung link sa comment section and lahat po kasi nakikita nito ay ginagamit natin para sa mga mission. Kaya sa pagbili nyo po nito ay makakatulong po kayo na malaki. So ano pa po hinihintay nyo? Click the link and get your Toy Story Collection now. Anyway, bago po natin ituloy ito, ay meron po muna akong gustong i-share sa inyo. Sabi sa Psalm 62 verses 4 and 5, gusto lamang ninyong maalis ako sa aking mataas na katungkulan. Tuwang-tuwa kayo sa pagsisinungaling. Kunyari pinupuri nyo ako, ngunit sa puso nyo isinusumpa ako. Sa Diyos ko lang matatamo ang kapahingahan dahil binibigyan niya ako ng pag-asa. Sabi dito, pinagtutulungan siya. Mabait yung mga tao kapag nakaharap siya, pero kapag nakatalikod, talagang gusto siyang pabagsakin at sirain. Sinabi din dito na gusto nyo akong pabagsakin sa aking mataas na katungkulan. At kung isipin natin, meron siyang posisyon. At sa mga taong may posisyon, meron din siyang kapangyarihan. At para sa mga taong makapangyarihan, ay kayang-kaya nilang bumawi kung kailan nila gugustuhin. Pero mapapansin nyo sa binasa natin na kahit na ganun, ay sa Panginoon siya nakaasa. Kakaiba yun. Ang taong makapangyarihan, mataas ang pride. Kaya ko to, kaya ko yan. Pero dito nakikita natin kung paano siya magpakumbaba. At aminin, kapag wala ako sa Panginoon, ay wala akong magagawa. Ang point lang ng mensahe nito ay kailangan mo ang Panginoon. Huwag mong pilitin sa sarili mong diskarte. At kung merong mga taong gustong sumira sa'yo, hayaan mo lang sila dahil ang tiwala mo dapat ay nasa Panginoon. At sana po ay malinaw at naintindihan niyo po talaga mensahe ng video na to. Anyway guys, sa mga gusto mag-invite sa amin sa isang Dayo series, i-message nyo to number na to at iset na natin yan dahil malay nyo dyan na kami dumayo sa susunod. Kaya napanginitan nyo, message lang at magkita-kita tayo sa mga Dayo. Umpisa pa lang ng laban, aggressive na itong si Stanley. Mabilis din ang ikot ng bola kapag nasa kanya, kaya naman nakaka-stress agad itong si Sean. Sobrang lupit din na depensa ang binibigay niya, kaya naman nailang ang kalaban tapos rebound pa niya. Sa fast break naman na to, easy basket ng kalaban pero pinalpal pa. Ang ganda rin umatake kaya butas ng depensa tapos drop pa sa ilalim. Mapapa-appear ka na lang talaga kapag ikaw yung coach. Sasablay kami pero makikita mo yung effort niya para kumuha ng bola. Tapos good vibes lang, nakangiti lang. Effort na naman ang makikita natin dito. Hindi man niya napalpal pero nailang yung kalaban. Sayang nga lang merong susunod na kakampi. At eto na, nagiinit na mabigyan sa corner. Ayun, butas sa butas. Ang haba ng galamay kaya ang bilis sumundot. Kuha na naman namin yung possession. At hindi pinipilit kapag wala, siniset lang. Sasablay ang kalaban, hindi niya makukuha yung rebound pero hindi siya susuko at dito tatapikin niya kaya naman nakuha ni Sean. Maganda rin yung tandem nila ni Sean kaya mahirap awatin sa fast break. Mabilis din bumaba kapag kinakailangan kaya naman dito libre, easy 2 points, hindi na nahabol. Inatake na naman yung depensa, akala wala na, biglang drop pass kaya naman libre sa ilalim kampi niya. At dito isang malupit na foul counted ang ginawa niya pagkatapos ng sidestep. Kaya lang dito sa possession na to ay may hindi inaasahan na pangyayari. Sa pag-atake ni Stanley dito galing ng corner ay naging sobrang alanganin na bagsak niya. Nauna ang likod at nagpanik kami ni Miko. Iba kasi at nakakatakot yung naging reaction ng katawan niya. It's a turnover. 35 seconds. It's a turnover. 35 seconds. Medic! I see you on the medical team. Follow you on the medical team. So once again, calling down the shot on the medical team. So once again, calling down.
At talagang sobrang tagal. Ilang minuto siyang hindi nakatayo, hindi nakagalaw. Hanggang sa kinakailangan na siyang stretcher. Hanggang sa talagang hindi niya kayang tumayo at kinakailangan siyang ilagay sa stretcher. Mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Wala namang may gusto, pero nangyayari. At sa totoo lang ng mga oras na to, nung hinihiga na siya, ay wala akong ibang iniisip, kundi buong puso, buong focus na nasa Panginoon. At bukas abangan nyo guys ang miracle ni Lord sa buhay netong si Stanley.